Ito na yung pork, hiniwa ko na. Nilagyan ko siya ng suka at tono ng tubig sa loob. Kaya sobrang na-amaze ako. Nakita niyo yan? What? We can try some chocolate. Hi guys, good morning. Punta kami sa Sinikid ngayon. At may sinikid yung mga bata. Itong isa nandito sa paa ko lumipat. Lamig na lamig. Tapos? What? Yan. Hi guys. So, meron silang 1 week vacancy ngayon. Bakasyon, wala silang pasok. At syempre, pag wala silang pasok, hindi rin ako magtatrabaho kasi bawal naman sila iwan sa bahay. At mga bata, palalo si Dos. Totoo lang, nakakatamad kumilos kasi malamig-lamig na. At buti na lang hindi masyado maulan ngayon. Going to that Come. nine door. Later na ano. Go there. Take a picture. Pwede mo daw? Oo, pwede. Yes. Every escalator. Yes. Wait. Hi guys. Good morning. So wala si tatay ngayon at nasa work siya. At dahil wala siya, kami lang. Wala din kaming breakfast today. Okay, I will help you. Mahirap ito pag lumalabas. Pag winter is marami ka na naman susuotin. Hindi tulad pag summer, pag lumabas ka, kahit isa lang, kahit isang babaw lang, or pwede na.
You know how to wear that one. You know how to wear that one. Siya anak. Kasi before PE shoes niya yan eh. So you should know that. Yeah. Yeah. Oh yeah, you always. No, I'm gonna do it. Yeah. What does? Can I don't like the Philippines peanut butter. What? I don't like the Philippines peanut butter Why? because it tastes like chocolate peanut butter. I don't like it. But nanay, it tastes good, nanay. Huh? It tastes good? Yeah, do you like it? The peanut butter? Yeah, good, good. I don't like Me, that's my favorite. that. But I don't like the Dutch peanut butter. It tastes like... Huh? I like it. The Dutch peanut butter tastes like trees. Trees? Peanut. Actually tastes like peanut. I miss eating Filipino peanut butter. Mm-mm. Go, Dos. Where are you going? We're gonna get here. To make the ingredients of Philippines peanut butter, but Dutch peanut butter is easy. Mm-hmm. Is it Dutch? Can we first smash peanuts, then put it in the blender, then we have peanut butter? Yeah. Yeah. And then? Did we have more peanuts? Mm-hmm. No. I don't Oh. know where to. Well, I Why? want to make peanut butter. The ingredients is only peanut. Yeah. I know also how to make peanut butter from Philippines. Really? Yeah, I will ask Mama. Hmm? Yeah. Nanay, No! look at the white choco. Nee, it's not. You're not gonna eat that one. We're gonna Wait, get. do we have them- sprinkles pa? Hmm? Do we have I sprinkles think, yeah. Can we buy this? You want to try this? Ew, I don't like No, it. it's still choco. No, I don't want. Only the plastic is different. pa? Can I see? Yeah, Is it really chocolate? yeah. I already Check. cereal. Can I choose? Can I have fruit? Hmm? Can I have fruit Where is- like this, bro? What is it? Oh. There. There is the. Can I have this? Yeah, I The know. one that I But- remember. Where is the one? Here, those. This is Oh no. Yeah! That's cereal! Like That's cereal! big. Yeah. You What? want to eat this? Yes, I remember that. But are you gonna eat this one? This part? This one does? Okay. Yes. I didn't like others. What else? Can we buy our own snacks? Yes, I snack. Is there red velvet? What? We didn't try some chocolate. If you want. Wait.
This, Yes. the blow. Oh, let's go. What? Mama, could you be closer to me so that Faster, faster. It's okay. someone would get me? Nay, no one. Yeah, just put it there. There's more. The bread. Yeah. Okay. Hold this one. How about that one? Yeah, put it. Get it. Get it. Oh, okay. Ma? Stop na yan. Kuya. Go. Sige, go. Doon tayo kinanaod banda, anak. That way, I think. There? 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 Okay. Galing kami sa grocery kasi wala nang food, wala nang breakfast yung dalawang bulok ko. So, ngayong week na to kasi is 1 week vacancy nila. Wala silang pasok. Parang autumn vacation. So, pag autumn vacation talaga, basta any vacation nila sa school, hindi rin ako mag-work kasi wala naman magbabantay sa kanila at bawal din sila iwan sa bahay ng sila lang kasi pag nalaman or baka may makapag-report na iniiwan ko yung mga bata alone sa bahay. So si tatay nasa work ngayon, ako ang in charge sa bata. Hi. We never have breakfast, but now we have. Yeah. So, Curtain. guys, may ipapakita ako sa inyo. Sobrang na-amaze lang ako. Siguro naman yung iba gumagamit na nito. Ako na-amaze. First time ko kasi gumamit nito. Yung humidity absorber. Dito kasi talaga sa amin, since maliit lang yung aming lugar, yung aming tinitirhan, yeah, later dos, ano siya,
minsan pagising namin sa umaga, lalo pag winter, or ito na, autumn na ngayon, pagising namin sa umaga dyan, yung salamin talaga is parang nagpapawis talaga, as in literal basa. Kaya naglalagay ako dito ng damit na ano, para matuluan niya. Pero ito, simula nang nilagay ko to, siguro mga first 1 week, wala, same, may basa pa rin dyan. Sabi ko, hindi to gumana. Pero after 1 week, wala na talaga guys. Pagising ko sa umaga, wala na. Tapos nung chinek ko to, meron ng tubig sa, meron ng tubig sa loob. Kaya sobrang na-amaze ako. Nakita nyo yan? So, wala na din dito, clear na. Tapos dito sa sulok ng higaan ni Dos, meron dun sa loob kasi nung wala pa yon, ang nangyayari, yung wall namin nangingitim, which is bad yun. Masama yun sa dibdib ng mga bata. So, hindi lang sa baga ng mga bata, pati sa mga tulad natin na malalaki. So, nang nilagay ko dito sa sulok, pagtingin ko may tubig din. Tapos yung sulok doon ng mga damit ni Uno namin, dun banda, kasi syempre nasa sulok siya. Dati nangingitim din yun. Talaga, pag nag-start na talaga yung autumn, mangingitim na yung wall dun sa, nakakatakot siya actually. Tapos ngayon, wala na. Tapos yung ganito din, meron na din siyang water. Kaya nakita niyo, nakita ko. Diba, ang galing, sobra. Wala lang, na-amaze lang talaga. Kasi hindi naman ako gumagamit nito sa Pilipinas. Tsaka, dahil bago lang din naman kami sa lugar na to. Bago lang ako sa mundo ng 4 ang weather sa isang taon. Kaya, sobrang na-amaze ako. So, dapat bibili ako ng humidifier. Kaso medyo may kamahalan siya. So, buti nakita ko yan. Nabili ko yan sa Action. Mura lang siya, cents. Siguro mga nasa 0.87 cents lang. So, yun, sobrang thankful ako. Bibili pa nga ako para, kasi minsan nung nakaraan nandun kami, ubos. Kasi ubos talaga siya. So, maganda siya ilagay sa mga cabinet, sa mga kung wardrobe, yan, ganun. Maganda siya ilagay. Its shipwrecks from various centuries littering the seabed, started by sharks. These shipwrecks were utterly terrifying, especially while paired with the music and the darkness that surrounds the submarine. Next, the submarine reached the North was so high on the list. Not only did it prove to be terrifying, and one of the reasons why so many people developed submethanophobia in the first place. So dito talaga, pag wala ka talagang ginagawa, magagawa mo yung mga hilig mong gawin. Tulad ako, ang dami kong hilig gawin. Totoo lang, lahat ng hilig ko sa Pilipinas, nagagawa ko talaga dito. Crafting, drawing, painting. Hindi naman ako kagandahan mag-paint. Parang, kumbaga yung, like for example, pag may, dati nagpipaint ako sa Pilipinas, pupunta kami ng National Bookstore. Parang ang mahal-mahal kasi, ang mahal talaga ng canvas, ang mahal ng mga acrylic paint. Parang dito, parang kaya mo siyang bilhin. May kamahalan din, pero kaya mo talaga siyang bilhin. Pero hindi tulad sa Pilipinas na parang kaysa ibili mo sa ganon, ibili mo na lang ng pagkain mo or para sa bata, parang ganon. Dito naman, mabibili mo tulad ng mga to, nabili ko to ng cents lang, parang may gamit pa, kumbaga may gamit pa yung cents dito. Sa atin talaga, wala na. As in, basta iba siya. So, yun lang ang ginagawa ko. Hindi talaga ako mahilig makipagbarkada dito kasi unang-una, wala nang panahon kasi talaga sa pagod ng trabaho, sa pagod mo pa lang sa pag-aasikaso sa mga bata sa school, tapos nagtatrabaho ka pa, tapos aasikasuin mo pa yung mga bata. Aside dun sa school nila, meron pa sila mga after school activity, yung parang yung buong araw mo sinakop na ng
mga gagawin para pa lang sa mga bata. So, kung baga ako, singit-singit lang ako sa mga ano. Swerte na lang ako kung talagang si tatay, meron siyang time magstay sa bahay. Doon ako, pag si tatay may time sa bahay na kunwari the whole day, andun lang siya sa bahay or half day lang siya sa trabaho niya, yun, pwede ako mag-work ng bongga nun sa isang buong araw. Pwede ako magsiksik ng cleaning, ng ganon. Sayang din So, yun lang. Ganon talaga sa hirap ng buhay. Mahirap pag isa lang ang nagtatrabaho. Dito talaga kasi iba talaga yung lifestyle mo sa Pilipinas, parang hindi mo madadala dito. Totoo lang. Kung baga ako dati, inaalagaan ko yung kamay ko sa Pilipinas sana. Hindi siya magmakintab, hindi siya kasi gusto. Laging napapansin yung kamay ko dati sa noon na maganda yung kamay ko, pero napunta ako dito since naglilinis ako, minsan hindi maiwasan na laging basa yung kamay mo sa yung gano'n, parang alam mo yun, pero hindi ko na naisip yun. Kaya sabi ko nga, laki ng binago sa akin ng lugar na to, ang daming realization, parang mas pinasimple pa yung buhay, parang alam mo yung gano'n. But why is the boy have girl hair? Yun yung anak. Dinner time. So, 4 na dito. So, it's time to eat. So, ito na ang aking lulutuin muna sa ngayon kasi sunod-sunod yung luto namin ng mga nakaraan. At medyo nakakasawa. Ang hindi lang talaga ako nagsasawa yung dito, nag-message. Dito kasi talaga, alam nyo, na kumakain lang kami ng isang beses sa isang araw. I mean, may breakfast kami. Nagbe-breakfast kami ng medyo full pack, pero walang rice. Yung parang may bread, nakaupo kami pag weekend. Pero pag napasok yung mga bata, ang breakfast namin ni tatay is talagang tea lang na may lemon, may luya. Pero minsan ako coffee lang. Pero minsan nga wala pa eh. Pero yung mga bata nagbe-breakfast sila ng cereal. Yun lang ang breakfast nila. Tapos ang kainan namin noon na pinaka-heavy is dinner na talaga. After ng work, after nila ng pasok nila, like 2 p.m. Siyempre, uuwi kami dito. Nandito na kami mga 2:30. Dun pa lang ang start ng aming dinner. Pero yung dinner namin is medyo maaga. So, mga 4, 5. Depende na lang pala yun kung wala silang after school activity. Kasi si Dos, meron siyang after school activity ng Wednesday hanggang alas 3 siya. So, nakaka-uwi dito ng 4. So, medyo late kami. Para sa amin, late na yung dinner namin kasi magluluto pa. Tapos, pag Webes naman, minsan, early dinner. Minsan naman, very, very late dinner. Kasi si Uno, meron siyang karate ng after school. So, pagdating namin dito, kasi ang karate niya is alas 5 pa naman. Mabilisan na ang kilos namin na mag-prepare ng dinner. Pero kailangan yung mga mabilis lang maluto. Tapos, pag talagang walang time,
maaga, I mean, hindi na kami nag-dinner agad. Punta muna kami sa karate niya. Tapos, after nung karate niya, tsaka pa lang kami mag-dinner. Minsan, ang dating namin dito is 7 p.m. So, para sa amin, very, very late na yon. Talagang nagluluto. Pabilisan na lang yung luto namin nun ni tatay. Tapos, kasi talaga pag nagluto kami ng talagang as in ulam talaga, is super late na ang aming kain nun. So, yung habol kasi namin, makatulog sila ng tulog nila. Alam nyo guys, yung tulog nila, naalala ko lang ng mga bata pa kami, yung style nila is parang style namin noon na yung dinner is mag-start na ng, minsan nagdi-dinner kami 5 ng hapon, yun, 5 to 6, tapos ang tulog na namin noon is 7:30, ganun din dito sa amin, 7:30 kailangan bed na sila. Pero nasa inyo naman yun kung anong oras kayo matulog. Pero dahil diniscuss din to sa amin sa school, lalo na nung bago pa lang si Do sa school, na kailangan, yung iba nga 6:30 hatid na nila sa kwarto yung mas bata talaga ha. Pero sabi sa amin 7:30 dapat tulog na daw si Do. So parang after nung discussion na yun sa school, na sinabi sa amin ng teacher na dapat kasi nung bago si Dos sa group 1, nakakatulog talaga siya ng ng tanghali, mga 11:30 to 12, kasi nasanay siya na half day lang eh. Ang half day niya is until 12 lang siya nung nasa 4 school pa lang siya. Parang mga baby pa lang sila. And after nun, natutulog siya, may nap time siya. So, nung nag-group 1 siya, nadala niya yon, pero dahil tinuruan kami kung paano nga, na wag na daw siya, wag na siyang sanayin na mag-nap ng tanghali, kasi ang pasok niya ng group 1 is until 2 na. So, kailangan sanayin namin siya nang wala ng nap time. Ang pinakatulog niya is yung after dinner na, yung talagang tulog na talaga. So, yung panganay ko naman, since high school na siya ngayon, minsan nagre-request siya na matulog ng alas 9. Ito lately lang kasi may kung ano pa yung ginagawa niya, minsan may mga assignment. So, hinahayaan ko lang. Since sabi ko sa kanya, since big na siya, sabi ko, parang know your responsibilities, na kailangan mo gumising ng exact time kasi para hindi ka din malate. Kasi bawal din sila malate sa school. Unless na lang, pwede sila malate kung very, very excuse talaga yung reason mo. So, yun. Yeah. Look, it's not. Oh, yeah, you can. Can I have bread? Yeah. I told you. So, ito yung mga lulutuin ko ngayon. Magluluto ako ng gulay kasi hindi niya talaga ako kumakain ng kanin. So, ngayon, naghanap ako po ng pwedeng lutuin kasi hindi pa talaga kami nakapag-grocery. So, ito, igigisa ko lang yung gulay. At meron naman kami dito karne at chicken. So, naisip ko, magisa na lang ng gulay na may carrots, tsaka ito siya, sesame, tapos hindi ko alam kung ano pa eh, nakita ko lang, bahala na, basta igigisa ko sa sama-sama, tsaka may kasama pang talong. Ito lang yung igigisa ko kasi may natira, nakaraan nagpansit kami, tapos may bell pepper, ito yung carrots na tira. Ito yung pwedeng kainin mo diretso. Actually, ito yun eh. Meron pang natira yung diretso mong kakainin. So, isasama ko din yung sayang. Tapos, nung nag-isa nakaraan si tatay, meron siyang sobrang karne. So, ito na yung ihahalo ko para isang luto na lang. Tingnan nyo guys, yung talong nila dito mataba. Meron silang mahaba, pero minsan lang ako makakita. Pero sa Jumbo, meron sila dun. So, nasanay na kami na rin na ito na yung binibili namin. So, na din, sayang kasi baka masira. Kaya, isama ko na din siya sa pagluto. Ito na yung pork, hiniwa ko na, nilagyan ko siya ng suka at
toyo at paminta at tawag dito, yung no-flock, onion powder, ano ba yung no-flock? Yung bawang na powder, parang ganun. So, ito, nakuha ko tong style na to kay Papa at kay Mama. Ganun sila mag-isa. Nilalagyan na nila dito yung karne. So, hiwa lang ako ng sibuyas. At bawang. Sana meron pa. Bala ko nga ngayon magluto ng bilo-bilo. Pero, not sure ako kung aabutin. Kasi baka gabihin na si tatay. Ito, tapos na siya. Pinakulo ko na lang konti. Para siyang pakbet, no? Pero hindi siya pakbet, guys. Siya pakbet. May ganito pa nga, oh. Sayang kasi yung gulay. Tsaka madami namang karne. So, ito na yung pinakakanin ko at ulam to ng mag-ama ko. At syempre, ito rin. Hi guys, good morning. Kagabi pala nagluto ako ng ginataan. Hindi na ako nakapag-take ng video pati nung kumakain kami kasi nabisi na ako at gutom na gutom si tatay. So, ngayong umaga, ininit ko lang at tinagdagan ko ng tubig. Kasi bumili si tatay pag uwi ng pang bilo-bilo. So, ginataan ba sinabi ko? Bilo-bilo. Tama. So, nakabili kasi siya ng langka. Kaya, so ngayong umaga, dinagdagan ko lang siya ng tubig kasi medyo naglapot. So, mas tamang-tama. Maganda yung panahon ngayon parang super gloomy, tapos umulan-ulan. So, sakto tong bilo-bilo. Diba? Ang dilim ng langit. Sarap magstay sa bahay. Buti na lang walang pasok yung mga bata.